Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara, pag-usapan natin itong nakita kong clip galing sa interview ni Christian Isguera. Kanina interview, malamang. Sino ba topic natin for today? Walang iba kundi si Trillian Lee. So, may tinanong na napaka-importanting tanong itong si Christian Isguera at ito po ay in-splice ni Philippine Express. Hindi naman splice. More like, kinuha niya yung part lang na may tinanong si Christian Isguera kay Trillanes. At kitang-kita mo na may something. No? May something sa mga sinasabi ni Trillanes. Okay? So, even before we get into that, i-roll muna natin ang ating video. Okay? Okay guys, so basically ilang araw na lang, today is December 22, 2-3 more days to go, magpapasko na. So I'm wishing each and every one of you a Merry Christmas. Siyempre, hindi lang po yung mga nanonood, definitely doon po sa inyong pamilya. Of course, I want to make a special shout out kay Mang Temyong, who will be definitely, it will be a very special Christmas for him. Si Mang Temyong po will be celebrating his Christmas with his family. Hindi lang sila Dr. Ira, of course, makakasama ni Mang Temyo ang kanyang parents, no, kanyang mga kapatid. Merry Christmas, of course, then kay Attorney Libayan and family, Attorney Claire and family, sa mga kaarmado, sa mga sa community ni Teacher Mark, sino pa? Nila Apoluna, nila Papo, Nonsense, Chibi, iisip ko isa-isa sino-sino pa to. Siyempre, yung ating mga masusugid na mga viewers, Ma'am June Santos, si Ate Janet, sino pa? Si Living the Dream, sino pa ba? Ang hindi ko na. Ang mga relatives ko, mga family members, siyempre, andiyan dyan ang mga kaibigan, ang mga kapamilya natin na nakabase sa Saudi, sila Tita Yulin, Tito Kenneth, at sila Tita Emily, nagbabiyahe pa papunta Amerika ngayon, sila Tito Raf, the Ebrea family, sino ba? Si Baby, Tabi Prangka, dyan sa Abu Dhabi, si Yen, no? Merry Christmas sa inyo dyan. At yung mga kaibigan natin na, syempre, sa dami-dami po nang babatiin natin yun. I'm wishing each and every one of you a Merry Christmas in the blessed 2025. Plus, of course, I pray na maging maganda ang takbo ng inyong 2025. Anyway, so let's get into this. No? Basically, napakaganda, going back, no? Napakaganda na naging tanong dito. Okay? Ni Christian Isguera. At kita-kita mo rito, at mapapaisip ka talaga kung ano ang participation ni Trillanes sa mga impeachment na i-final against kay VP Sara. Pakinggan natin si Christian Isguera at si Trillanes. Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Okay, pakinggan natin mabuti yung sinabi rito ni Trillanes. Kasi parang pinapalabas niya rito, by way of saying it, parang pinapalabas niya that dapat i-impeach ni BBM, ni Bangag Jr., si VP Sara. Knowing that, very recent lang, sinabi ni Bongbong Marcos that hindi niya sinusuportahan yung impeachment na pinaplano laban kay VP Sara. At the same time, even the Dutertes, may it be PRRD or VP Sara, hindi rin sila interesado na ipa-impeach itong si Bangag Jr. Mas gugustuhin nila na tapusin ni Bangag Jr. ang termino niya
para ma-fulfill niya kung ano man yung mga campaign promise na kanyang pinagsasabi. But here, kung pakikinggan yung mabuti yung mga statement ni Trillanes, he is like insinuating na dapat pamunuan ni Bongbong Marcos ang impeachment ni VP Sara. Otherwise, ang mangyayari is si Bongbong Marcos ang mawawala sa pwesto, which is again between the two clan, mas may palabra de honor ang mga Duterte kumpara sa mga Marcos. And we know that. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Take note of this, Take note of this. As far as VP Sara is concerned, para sabihin niyang bolder and bolder, sumasagot lang si VP Sara sa mga accusation laban sa kanya. That's one. Number two, as far as VP Sara is concerned, again, wala pa siyang dinadivulge na anything about Bongbong Marcos. As in BBM. May mga nasabi na siya sa mga pinagagawa ni Lisa Satanas, pero with Bongbong Marcos, if you notice, wala pa. Wala pa. Yung out of the ordinary. We know about the bigas. Drug addiction, drug addict, hindi naman si VP Sara nagsabi nun. Diba? Oh. Sige nga. So, anong sinasabi niya na may ginagawa si VP Sara? To oust Bongbong Marcos. Siya lang ang naglalagay niyan sa utak ng mga tao when in fact, wala pa nga siyang ginagawa. And again, gaya na sinabi niya, hindi niya rin susuportahan yung mga ganong klaseng hakbang. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective. Get back to power. Putang ina to talaga si Trillanes. Nasa power naman si VP Sara eh. And even if wala siya sa pwesto, they are powerful. Alam mo kung bakit sila powerful? Kasi yung power nila, binibigay sa kanila ng taong bayan. Diba? Even to the surveys, no? Nung bumaba si PRRD, napakatas ng survey niya. Ngayon, galing sa publicus. Among the 4 highest officials, si VP Sara pa rin ang nangunguna kahit mababa talaga. Diba? Nauusan niya si Bangag Jr., si Tambaluslos, si Cheese medyo nakakatapat niya, tsaka si Chief Justice Gismundo. Tutuusin niya bakit pa natin nire-rate si Chief Justice Gismundo kung hindi naman natin alam talaga exactly kung anong ginagawa niya. Kasi kung alam natin exactly kung ano yung mga efforts na ginagawa ni Chief Justice Gismundo, hindi lang dapat yan ang grado niya eh. It is unfair, to be honest, that we don't know, or, well, we know, but the majority of the public, hindi nila alam yung efforts na ginagawa ni Chief Justice Gismundo, hindi lang to uplift the system of the judiciary, but definitely, ang dami-dami na nilang ginagawa sa judiciary. No? Apart from the digitalization, mga amendments sa mga rules of court, yung paglapit sa pagpapagawa ng mga bagong courtroom, mga courthouses, dapat kahit yun nakikita natin eh. Para pag nagpa-survey, makikita natin yung efforts ng judiciary na Supreme Court ni Chief Justice Gismundo. Diba? Ilang piraso lang naman sila nagtutulong-tulungan dyan para mapaayos ang judiciary. Kaya, I'm not being biased, pero for him to get those kinds of rating, parang para sa akin unfair. Kasi nga, again, hindi alam na karamihan ng ginagawa ng Chief Justice Gismundo sa judiciary. But then again, he's even way better than Tambaluslos or even Marcos himself or even Chis Escudero.
sa totoo lang. No, comparing Chief Justice Gismondo. Objective nila eh. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say Actually, mahina na silang ngayon sa public at large. Marami lang mga kongresista at senador ang natatapalan. Okay? We don't know them exactly kung sino-sino sila. Unfortunately, yung ilan lang, kaya nga di ba? Sa isang basket, kahit lahat yan mapula, pag dinikista mo ng maitim na mansanas, ang tingin lahat dyan bulok na. Magkakahawa-hawaan na. The Dutertes are very strong sa public. Pero when it comes to kapwa nila politician, alam naman natin yun na hindi eh. Diba? O, lahat ng mga kaalyado nila, kakampi nila, o kung ano man ang tawag nila dyan, tahimik. Bakit? Kasi pag nag-ingay sila, gagawin sa kanila yung ginawa kay Congressman Pulong. Na yung iba sa mga project niya, dinifund. Tingnan mo nga yung ginawa sa kay OVP. Mahigit kalahati ng budget nila ang na-defund. Tinanggal, binudget cut. Kasi nga, nasa kanila yung power of the purse eh. Nasa kanila yung control. Ganito kasimple ang pambubuli ng mga politiko sa kapwa nila. Matagal na pong mahina, Trillanes, just in case you didn't know. Matagal nang mahina ang mga Marcos sa publiko. At hindi mawawala ang spark ng mga Duterte sa general public. Diba? General na public. Sa public. you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte. What exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano ang mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Take note nasa pwesto naman. Nasa pwesto naman si VP Sara. Sinabi niya na rin na kung gugustuhin niya talagang nasa pwesto, 2022 pa lang nasa kanya na ang presidential election. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi hindi siya dupang gaya mo, Trillanes. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, ditong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwesto. So, aminado dito si Trillanes na malakas nga ang mga Duterte. Diba? So, hindi ko alam kung saan siya natatakot. Sige nga. Kung kaya tatanungin ko, saan ba talaga natatakot si Trillanes?
maging presidente si VP Sara o nasa likod ng mga Duterte ang mga retired members of PF? Actually, dapat ipagpasalamat ni Trillanes sa mga retired members of PF ng ano, no? O yung mga PMA yan nakabatch niya. Kasi sila na yung nagsasabi kay PRRD na huwag kang pansinin. But definitely, kakasuhan ka ng mga Duterte. Between sa inyong dalawa, between the Dutertes and Trillanes, ikaw ang maganti. Ikaw yung may grudge sa mga Duterte. Hindi ka nga pinapansin ng mga Duterte. Sa lahat ng pinagagawa mo sa mga Duterte, baon ka na sa kaso. Imagine mo ilang members ng pamilya Duterte ang pwede kang kasuhan. Diba? Tapos hindi mo kayang patunayan lahat yan. Itong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok. Tingnan mo, sinisiraan niya pa kapwa niya. Yan, yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi niyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And ano sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga. Imagine mo, no? They're looking an opening against the administration. Ano ang ebidensya ni Trillanes to say that? Okay? Kita mo kung paano tumatakbo ang utak ni Trillanes. Ultimo, kapwa niya PMA, no? Nagagawa niyang siraan ng ganyan. Kinakalaban mo na ba ngayon ng mga PMA, ano? Mga senior or junior mo na PMA? You're trying to insinuate something, Trillanes, na hindi makakabuti sa mga kasamahan mo, sa mga kabaro mo dati. Ganyan ka naka-desperate. Babagsakin ng mga Duterte. Are you trying to say na gagamitin ng mga Duterte itong mga pro-Duterte na retired AFP members or PNP or whatever? Yung ba gusto mong sabihin? Kung maalala nyo guys, no, under the administration of PRRD, paramihan ng ipinesto niya ay mga retired generals. Karamihan dyan, mga retired police. So, ang tingin ni Trillanes, gagawin din ni VP Sara yun kung sakali man tumakbo at manalo siyang presidente. Kung ano man ang tinatanim mo ngayon, Trillanes, kung meron man balik yan sa'yo, hindi mo dapat yan isisisi kahit kanino. Dahil ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan sa kumunoy na yan. Una, kinakalaban mo lang ang mga Duterte, ngayon pati PMA. Pinapaliit mo masyado ang mundo mo, boss. Several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, Naalala niyo ba na itong si Trillanes ay naging happy niya ang mga kudeta? Diba? So ngayon, nag-overthink siya at pinag-iisipan niya na yung mga kasamahan niya ay gaya niya. Kasi kung gagawin nila yan, dapat ginawa na nila ahead of time pa. Bakit hindi sila nag-aaklasan? Anong ginagawa nila? Kino-call out nila ang government, kino-call out nila kung sino man. Nagbibigay lang sila ng manifesto. Pero ikaw, out of your desperation, ano-ano na lang ang sinasabi mo, boss. Diba?
may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi Kung sa yun, panahon ni, idagdag ko lang, Christian, doon kasi Go sa ahead. panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang... Alam mo kung bakit? Kasi wala silang rason to do that eh. Wala silang rason to do that. Diba? Ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. wait, may active recruitment as we speak? Nire-recruit ng mga retired, yung mga... What exactly do you mean? Hindi. No way. Merong mga grupo naghihikaya. Sa Alam mo itong mga statement ni Trillanes, nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Una sa lahat, for him to say that, may mga tao na pwedeng madamay na hindi naman pala dapat madamay. Makalawa, ang mga members po ng, o mga PMA year, okay, hindi nagsisquill yung mga yan. Hindi gaya ng ginagawa ngayon ni Trillanes. Openly, sinasabi niya kung ano man yung mga bagay na napag-uusapan. Kung totoo man may mga ganyan ha, within the ranks. Huwag na tayo magulat kung may magsabi dyan na hindi naman pala member itong si Trillanes ng mga GC. No? Dahil nakit na siya. Sinusuka ka na ng taong bayan, gusto mo pang isuka ka ng kapwa mo? PMA yan? Napapagod ka na bang mabuhay? Napapagod, nabobore ka na ba? Trillanes? Hindi mo pa binibigyan ng importansya ang loyalty ng mga PMA sa kapwa nila PMA? Samantalang ikaw, hindi mo yung pinahalagahan. Diba? Oh. So, inaano niya talaga, ini-instigate niya na dapat itong si VP Sara ma-impeach. Kasi nga, pag na-survive di man ni VP Sara ang impeachment, sisipain niya si Bangag Jr. sa pwesto. Hindi niya kailangan ma-impeach kung gugustuhin niya masipa si Bangag Jr. sa pwesto. Diba? Kung meron man gusto na ma-impeach, hindi si VP Sara. Di ba nga siya yung gusto niyong i-impeach? And for you to say that, alam mo sa sarili mo na matatalo yung mga complaints na yan. Kasi pag lumusot yan, no, based sa mga articles na nabasa na natin, pag yan nakalusot sa Kongreso, mas lalo lang pinatunayan ng taong bayan na ang bobobo talaga ng mga tagaloob ng House of Representatives, specifically kung sino man yung mga mag-handle ng impeachment complaint na yan. Diba? So, Trillanes, ano ba ang interest mo kung ma-impeach si VP Sara? Sa tingin mo, mawawalan siya ng power? Mawawalan siya ng pwesto, but the power is still there. Ang problema lang, pag prinusin niyo yan, at in-impeach niyo si VP Sara for no reason at all, no valid reason at all, based sa mga grounds ng impeachment, magiging malaking gulo yan. Mag-aaklasan ng mga tao. Baka ma-instant dyan na ma-impeach. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Hindi siya ipapa-impeach ni VP Sara. Hindi naman kailangan si VP Sara mag-impeach kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ba nag-file ng impeachment ni VP Sara? Hindi naman, di ba?
Ang tanong dyan, pag in-endorse ba yung impeachment ni Bongbong Marcos, kakagatin ba yan? May mag-endorse ba yan? Maybe. Maybe meron. Diba? Maybe meron.